Si Lina, POV. Masaya na sana ako dahil sa wakas nasampal ko din ng isang kagayang bastos na si Damon Monte Carlo Montano. Kaya lang hindi ko napaghandaan ang kasunod niyang ginawa. Nagulat na lang ako na bigla niya akong hawakan sa magkabilaan kong balikat at seryosong tinitigan sa mga mata. Alam mo bang ikaw pa lang ang kauna-unahang babaeng nangahas na sampalin ako? Well, para sabihin ko sa'yo, hindi ako papayag na walang kabayaran yon si Lina Montblanc. Seryoso niyang bigkas habang pilit na hinuhuli niyang aking paningin. Mabilis naman ako nag-iwas ng tingin sa kanya. Wala akong balak na makipagtitigan sa kanya dahil feeling ko nalulunod ako. Deserve mo yon, kaya dapat lang sa'yo yon. Masyado kang mayabang to the point na masyado nang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Lakas loob kong sagot sa kanya. Pinipilit ko nang ipakita sa kanya na hindi niya ako masisindak. Na ako ito, si Selena Montblanc at hindi pa ipinapanganak ang taong pwede akong takutin. Well, let's see. Tingnan natin kung gaano ka nga ba katapang, sweetie. Narinig kong bigkas niya kasabay na mariin na paghawak niya sa magkabilaan kong balikat at idiniin niya sarili niyang katawan sa akin. Nagulat man sa kanyang ginagawa, ramdam ko naman ang kilabot na bumabalot sa buo kong pagkatao. Anong ginagawa mo? Mahina kong tanong sa kanya. Kaya lang wala akong nakuha na kahit na anong sagot sa kanya. Dahil sa biglang pagdaiti ng kanyang labi sa may punong tenga ko, kaagad na nalaki ang mga mata ko sa gulat kasabay ng pilit na pagtulak sa kanya. Kaya lang hindi naman siya matinag-tinag, masamak na mas malakas siya kumpara sa akin. Shit no, nababaliw ka na. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang kaagad niyang hinuli ang labi ko gamit ang kanyang labi. Mapusok niya ako hinalikan na para bang wala ng bukas. Pinilit kong kumawala mula sa pagkakahawak niya kaya lang para bang walang kwentang lakas ko sa kanya. Hindi man lang siya natinag-tinag kaya hindi ko na mapigilan pa ang maluhan ng nagpatigil naman sa kanyang ginagawang pangmamanyak sa akin. Bastos! Gigil kong bigkas kasabay ng muling pag-angat ng palad ko pero mabilis din namang sinalo yun. Buong puwersa niyang hinawakan habang titig na titig siya sa akin. Hindi ako boto sa'yo para kay George kaya layuan mo siya. Seryoso niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Anong sabi mo? Hayop ka! Wala ka sa lugar para utusan ako sa lahat ng nais kong gawin. Galit kong sigaw sa kanya. Muli siyang napangisi at matima kong tinitigan. Maaaring hindi mo pa nga ako kilala, pero sinasabi ko sa'yo si Lina. Lahat ng nais ko nakukuha ko sa maayos or sa pilitang paraan. Kaya wag na wag mo kong susubukan. Seryoso niyang bigkas. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Hindi kayo bagay ni George, kaya lubayan mo siya. Muling bigkas niya. Hindi yung tono ng pakikiusap ko, hindi pa utos. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Seryoso kong tanong sa kanya. Napansin ko muli itong napangisi, kasabay ng mariin na paghawak niya sa ilalim ng baba ko. Well, kung ayaw mo, wala akong magagawa kundi ang gawin din ng kanina pa. Nais ng katawan ko. Bigkas niya kasabay ng paghawak niya sa suot kong blouse kasabay ng narinig kong pagkapunit noon. Kaagad na nalaki ang mga mata ko sa gulat at bago pa ako nakapagprotesta, pakaladkad niya na akong hinila patungo sa kama. Tinulak niya ako kaya naman patihaya ako napahiga kasabay ng pagdagan niya sa akin. Sobrang nagulat ako sa bilis ng pangyayari kasabay ng matinding kaba na nararamdaman ng puso ko. Hayop ka! No! No! Galit kong sigaw. Umaasa ako na sana may makarinig sa akin. Umaasa ako na sana balikan ako ni George at iligtas sa kawalang hiya na balak gawin sa akin itong si Damon. No? Yes, Selena. Nakangisi niyang bigas. Kasabay ng paghaklit niya sa aking suot, hindi ko mapigilan na mapaungol sa hapdi na dulot ng pagkapatid ng hook noon. Kasabay ng pagkatanggal nun sa aking dibdib. Kaagad na nalaki ang mga mata ko sa gulat nang kaagad niya yung dinaluhong na para bang isang gutom na sanggol. Hayop ka! Hayop ka! Itigil mo yan! Galit kong sigaw kasabay ng paghawak ko sa buhok niya. Sabay hila. Bahala siya kung makalbo siya basta isa lang ang gusto kong mangyari ngayon. Tigilan niya ng ginagawa niya dahil hindi ako isang pakawalang babae para bastusin ng ganito. Shit you! Sumusobra ka ng babae ka. Maliligayahan ka rin naman sa gagawin ko sa'yo eh. Bakit ang dami mo pang arte? Gigil niyang bigkas kasabay ng mariin na paghawak niya sa aking kamay. Itinaas niya yun patungo sa aking uluhan. Anong ginagawa mo? Hayop ka! Pakawalan mo ko! Galit kong sigaw sa kanya.
Kaagad ako nakaramdam ng pagpapanik na maramdaman kong tinali niyang kamay ko. Now, let's try again, sweetie. Ikaw kasi, kailangan mo pa talagang matinding pagtatagisan ng lakas bago mo ako pagbigyan. Nakangisi niyang muling bigkas. Nakatali ng dalawang kamay ko at hindi ko alam kung paano ko pa ba matatakasan ng taong ito. Hindi ko alam kung bakit kailangan niyang gawin ito sa akin, ngayong alam niya naman na girlfriend ako ng kapatid niya. Ano ba? Tumigil ka na sabi eh. Malito, maling-malito, gago ka ba? Galit kong bigkas habang pilit na gumagawa ng paraan para makaligtas sa posible niyang gawin sa akin. Hindi ko akalain na ganito kasama ang lalaking ito. Imagine, girlfriend ako ng kapatid niya tapos may balak siyang gawan ako ng masama. Nasaan kayang utak ng Damon Montano na to? Walang mali, sweetie. Ang mali kapag hindi ka masasarapan sa gagawin ko sa'yo. Nakangisi niyang sambit. Kakaibang kilabot ang kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao nang gawin niya yon. Selena, sweetie, I am going to enter you kahit na ayaw mo. Hindi mo ko pwedeng tanggihan lalo na't ilang araw ka nang hindi maalis-alis sa isipan ko. Mahina niyang sambit kasabay na pagsahin isa niya pang palad sa tiyan ko. Pakaramdam ko bigla nanindigang balahibo ko sa aking katawan. Ramdam kong pagiging agresibo niya na nagbigay sa akin ng kakaibang takot. Damon, ano ba? Nakikiusap ako sa'yo. Tumigil ka na sabi eh. Ipapakulong talaga kita. Tandaan mo yan. Galit kong bigkas sa kabila ng takot na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ako umabot sa ganito. Pero isa lang ang sigurado ako. Masamang tao ang Damon na to. Yes, I am Damon at gagawin ko lahat ng gusto kong gawin sa'yo, sweetie. Mahina niyang bigkas. Kakaibang kilabot ang kaagad na naramdaman ko sa ginawa niyang iyon sa akin. Hindi ko na napigilan pang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Bigla akong nawalan ng pag-asa, lalo na't hanggang ngayon hindi pa rin ako binalikan ni George. Cry. You can cry hanggat gusto mo pero isa lang gusto ko sabihin sa'yo. Hindi mo ako mapipigilan sa paiyak-iyak mo niya, sweetie. Matapang ka, diba? Ngayon mo ipakita sa akin kung gaano ka katapang. Muli niyang bigkas. Lalo namang nagunahan sa pagpatakan luha sa aking mga mata. Pakiramdam ko kasi ngayon isa akong maruming babaeng ikong ituring ng lalaking to. Na isa akong walang kwentang babaeng na basta niya nalang lapas tanganin. Wala na ako maitago pa sa kanya. Nakita niya ng lahat sa akin at wala man lang akong magawa para ipagtanggol ko sarili ko. Wow, hindi ko akalain na mapapasa kami ko rin palang anak na lalaki naging karibal ko noon sa isang babae. Muling bigkas ni Damon. Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko dahil bigla na lang din ako nakaramdam ng pag-iinit. Sa bawat pagdampi ng palad niya sa balat ko ay para bang isa yung mainit na bagay na unti-unting pumupukaw sa aking pagnanasa. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero bigla ako nakaramdam ng pag-init. Nagugustuhan ko na rin ang ginagawa niya na hindi naman dapat. Kay George lang dapat ako makakaramdam ng ganito at hindi kanino pa man at lalong hindi kay Damon. At Damon, mahina akong bigkas. Hindi ko alam kung epekto lang ba ito ng alak na sa pilitan niyang pinainom sa akin kanina pero pakaramdam ko, hindi ko na kontroladong sarili ko. Sa pagsambit ko sa pangalan ni Damon, itinigil niyang paghalik sa katawan ko at napatitig sa akin. Kitang-kita ko masayang ngiti na nakaguhit sa labi niya kasabay ng pag-alis sa ibabaw ko. You're mine, Selena. Akin ka lang. Mahina niyang sambit habang nakatunghay sa akin at isa-isa niya nang hinubad ang kanyang kasuotan. Hindi naman ako nakaimik. Pakaramdam ko bigla ko nawalan ng lakas. Sobrang init. Yes, init na init ako't kailangan ko si Damon para maibsan ang init na naramdaman ng katawan ko. Mukhang tumalab na rin sa wakas ang gamot ibinigay ko sa iyo ha. Well, let's enjoy the night. Ikaw at ako lang ang magkasama sa mga susunod pang mga gabi. Mahina niya sambit kasabi ng pagkaubos ng lahat ng saplot sa kanyang katawan. Hindi ko mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway habang pinagmamasdan kong katawan niya. Perfect, kahit naman siguro sinong babae. Hindi makakahindi sa kanya kung ganito katikas ang nasa harapan niya. Napansin ko ang muling pagngisi niya at muling dumagan sa akin. Tinitigan niya ako sa aking mga mata. Kasabay ng pagkalas niya sa tali ng kamay ko kaya naman malaya ko na rin siyang nayakap. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin pero sa mga sumunod na sandali mas mapasok pang mga ako kumpara kay Damon. Bigla ako nakalimutan kung sino siya at kung anong klase siyang lalaki. Damon, na sakit. Itigil mo yan please. Mahina akong sambit. Ang init na nararamdaman ko sa bukong katawan kanina ay biglang naglaho. Nagising ako sa katotohanan na pinagsasamantalahan ako ni Damon at tuloy na siyang nagtagumpay para makuha ang pagkababae ko. Shit, Selena. No, wala akong balak na tumigil. Hindi ko naman mapigilan na mapasigaw dahil sa sobrang sakit. Damon, masakit. Tama na.
Tumigil ka na sabi, I hate you, I hate you. Mahina akong sabit pero parang wala siyang narinig. Patuloy siya sa kanyang ginagawa. Yes, I don't care if you hate me or not. Basta ang importante sa akin ka lang. Mahina niyang sambit. So makailang ulit niyang paggalaw, unti-unti na naman ako nadarang hanggang sa maramdaman ko na lang na wala na ang sakit. Hindi ko alam kung ilang beses ako inangkin ni Damon. Hindi ko alam kung epekto lang ba ng alak or sadyang ginusto ko lang din. Dahil buong puso na rin ako nagpaubaya. Game na rin kasi ako sa lahat ng gusto niyang gawin. Tuluyan ko nang nakalimutan ng nobyo ko at ibang lalaking kanig ko ngayon. Sana lang talaga hindi ko pagsisihan ang nangyari ngayong gabi. Hindi ko alam kung anong oras kami natapos si Damon pero nagising na lang ako na sobrang sakit ng buo kong katawan. Sa pagmulat ng aking mga mata, siyang ragasan naman ang isipan ko mga nangyari na nagdaang gabi. Shit, Selena, anong ginagawa mo? Mahina akong sambit. Dahan-dahan akong bumangon pero muli din ako napahiga na maramdaman ko mabigat na bagay na nakadantay sa may tiyan ko. Wala sa sarili na palingon ako at ganun na lang ang galit na naramdaman ng puso ko. Nang sumalubong sa paningin ko nahihimbing na, natutulog na si Damon. I hate you, Damon. I hate you. Mahina akong sambit habang buong pwersa kong tinanggal ng kanyang braso na nakadantay sa aking tiyan na siyang dahilan kaya nagising siya. Direkta siyang tumitig sa akin kasabay ng pagguhit ng ngiti sa labi niya. Good morning. Anong oras na ba? Maaga pa. Nakangiti niyang bigkas na para bang wala siyang ginawang malaking pagkakamali. Matalim ko siyang tinitigan bago maingat akong bumangon at bumaba ng kama. Nangihina ako at ramdam kong panginginig ng tuhod ko. Pakiramdam ko bugbog na bugbog ang katawan ko dahil sa walang humpay na pag-angkin niya sa akin kagabi. Hayop na yan. Hayop talaga. Gusto mo tulungan kita? Narinig kong tanong niya sa akin na para bang normal lang para sa kanyang ginawa niya. Tulungan? Pagkatapos mo kong pagsamantalahan talagang may gana ka pang mag-alok ng tulong? Hindi na ako nakapagtimpi pa. Galit ko na siyang sinigawan. Pinagsamantalahan? Ikaw? No, sa naalala ko sa ka nagpaubaya, sweetie. Nakalimutan mo na ba? Sa umpisa ka lang tumutol pero itong huli ko sa kanang bumigay. Natatawa niyang sagot sa akin. Kaagad ko naman siyang pinandilatan. Hindi totoo yan. Pinwersa mo ko at maghahabla ako. Galit ko sagot sa kanya. Maghahabla ka? Sure, maghahabla ka? Hihintayin ko sinasabi mong demanda, Selena. Natatawa niyang bigkas at parang wala lang na bumangon mula sa pagkakahiga. Kaagad na lalaki ang mga mata ko nang tumambad sa paningin kong hubad niyang katawan. Bastos! Walang modo! Bastos ka talaga! Galit kong sigaw. Kunot-no niya naman akong tinitigan. Bakit? Ano na naman ang ginawa ko? Nainis niyang tanong sa akin habang malagkit ang mga titig na ipinupukol niya sa akin. Wala sa sariling napayakap ako sa aking sarili at parang gusto ko na lang na maglaho na maramdaman ko na katulad niya wala rin pala ako ni isang saplot sa katawan. Sa sobrang hiya at galit na naramdaman ko, kahit na masakit ang buo kong katawan, paika-ika ako naglakad patungo sa banyo at pagkapasok sa loob ay kaagad kong inilak yun. Nang masiguro ko na hindi niya na ako masusundan, wala sa sariling napasandal ako sa dingding ng banyo, kasabay na pagtulo ng luha sa aking mga mata. Oo, matapang ako pero babae pa rin ako. Sa nangyari ngayon sa akin, hindi ko alam kung ito ba ang karma ko sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi ko makakalimutan ang nangyari sa akin. Sa aming dalawa, ni Damon Montano. Walang patid ng pagtulo ng luha sa aking mga mata habang nandito ako sa ilalim ng shower. Kanina ko pa kinukuskus ang bukong katawan ng sabon at umaasa ako na sa simpleng gawain na ito. Mabura man lang ang lahat ng mga bakas na ginawa sa akin ni Damon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nobyo kong si George. Pakaramdam ko isa ko maraming babaeng pinagsawaan na lalaking pangalawang beses ko palang nakita. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat-lahat pero bakit ganito? Kung saan naman nagpapakabait na ako saka naman nangyari sa akin to. Selena, ang tagal mo dyan, hindi ka pa ba tapos? Wala sa sariling inoff kong tubig sa shower na marinig kong marahang katok sa pintuan ng banyo. Kasunod nun ng seryosong boses ni Damon. Hindi ko mapigilan ng maikuyom ang kamao ko. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito na manatili sa silid at may gana pa talagang katukin ako dito sa loob ng banyo. In 5 minutes, kapag hindi ka pa lumabas dyan, pagsisisihan mo talagang katigasan ng ulo mo, Selena. Muli niyang bigkas. Hindi ko mapigilan ng mapaluha kasabay ng pag-ahon ng galit sa puso ko. Dali-dali kong inilibot ang tingin sa paligid at binuksan ng isang cabinet. Mula sa loob ay may nakita kong kulay puting bathrobe kaya naman dali-dali kong kinuha yun at sinuot. Hindi na ako nagabala pang patuyuin ang buhok ko. Dali-dali ako naglakad patungo sa pintuan at binuksan iyon at kaagad na tumambad
Sa paningin ko, seryosong itsura ni Damon. Mukha na ulit siyang kagalang-galang sa kanyang kasuotan. Prenteng nakaupo sa harap ng isang mini table kung saan may nakita akong mga pagkain na nakahain sa harapan niya. Bakit ganyan ang itsura mo? Huwag mo sabihin na sa tagal mo na natili sa loob ng banyo, wala kang ibang ginawa kundi ang magdrama. Seryoso niyang tanong sa akin. Galit ako na patitig sa kanya. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob ng taong ito para gawan ako ng masama. Hindi ko rin alam kung anong kasalanan ko sa kanya at kung bakit nagawa niya akong babuyin. Fix yourself at kumain ka na. Baliwala niyang bigkas sabay tayo. Nakangiting tinitigan niya ako at naglakad palapit sa akin pero kaagad ako napaatras. Huwag kang lumapit sa akin, kung hindi sisigaw ako. Galit ko sigaw sa kanya. Pigil ko sarili ko na muling maiyak. Ganito palang pakaramdam ng isang hopeless na tao. Oo, marami akong pagkakamaling nagawa sa buhay ko pero hindi ko akalain na ito magiging balik sa akin. Alam mo ang arte mo, pinapakita mo lang sa akin ngayon kung gaano ka-challenging. Kaya hindi ko talaga mapigilan sa sarili ko na mabighanin na sobra sa iyo eh. Kakaiba ka sa mga babaeng dumaan sa buhay ko. Matapang na, masarap pa. Kaya naman hindi ako papayag ng ibang lalaking magmamay-ari sa'yo. Nakangisi niyang sagot sa akin. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi kayang tanggapin ang kalooban kong sinabi niya. Hindi ako pakawalang babae, kaya tumigil ka na. Girlfriend ako ng kapatid mo at nagawa mo pa talaga ako lapastanganin. Hayop ka, nasaan ang konsensya mo? Sigaw ko sa kanya. Tuluyan na pumatak ang luha sa aking mga mata dahil sa sama ng loob na nararamdaman ko. Kung alam ko lang na itong magiging kapalaran ko sa party-party na to, hindi na lang sana ako sumama. Hindi ko sana naranasan ang ganito klaseng pangyayari sa buhay ko. Girlfriend na kapatid ko? Nagpapatawa ka ba? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na hindi ako boto sa'yo para kay George? Hindi ka nakarapat dapat sa kapatid ko. Kaya kalimutan mo na siya. Hindi kayo bagay kaya naman burahin mo na siya sa isipan mo si Lina. Nanguyam niyang bigkas. Pagka ko natawa, sino ba siya sa pag-aakala niya para utusan niya ako ng ganito? Hindi mo ko madidiktahan sa lahat ng nais kong gawin. Nagmamahalan kami ni George at walang sino man na pwedeng magpahiwalay sa amin. Galit kong sigaw. Nagmamahalan? Sa palagay mo ba tatanggapin ka pa ng kapatid ko kapag nalaman niya nangyari sa ating dalawa? Nakangisi niyang tanong sa akin. Kagad na lalaki ang mga mata ko sa gulat, lalo sumiklab ang galit na naramdaman ng puso ko dahil sa sinabi niya. Hayop ka! Hayop ka! Anong kasalanan ko para gawin mo to sa akin? Anong kasalanan ko para babuyin mo ko ng ganito? Galit kong bigkas at sa sobrang galit na naramdaman ko, sinugod ko siya at pinaghahampas sa kanyang dibdib. Buong pwersang hinawakan niya ako sa aking kamay at seryosong tinitigan sa mga mata. Malaki ang kasalanan mo sa akin kaya gusto kong ibalik sa yung sakit na ginawa mo sa pinakamamahal kong unika iha. Galit na sigaw niya sa akin. Natigilan ako habang nanlalaki ang mga matang nakatitig sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Mahina akong tanong. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin pero isa lang ang ibig sabihin sa huling katagang binitawan niya. Gusto niya akong gantihan sa isang kasalanang nagawa ko? You heard it right, sweetie. Malaki ang pagkakamaling nagawa mo sa unika iha ko. Kaya nangyayari sa'yo to. Nakangisi niyang bigkas. Ramdam ko sa boses niya ang galit niya siyang nagiging dahilan kung bakit bigla ako nakaramdam ng matinding takot. Ano kaya ang gagawin ni Selena kapag nalaman niya ang tinutukoy na anak ni Damon ay si Alina? Ano ang mangyayari ngayong persahan na ang pag-angkin ni Damon sa dalaga? Ano ang gagawin ni George kapag nalaman ang nangyayari kay Damon at Selena? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.